Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is good. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon at tapat kailanpaman. Mga kapatid, ngayong umaga, i-prepare natin ang ating puso't isipan sa paglapit natin sa ating Panginoon. Dumako po tayo sa prayer time. Una po, adoration, kung saan alalahanin natin ang mga kabutihan ng ating Diyos. Yung mga karakter niya, na kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mga nararanasan, nandyan siya. Patuloy niya tayong binibigyan ng kapayapaan at ang kanyang pag-ibig ay palagi nating nararanasan. Basahin po natin ang 1 Chronicles chapter 29 verse 11 to 14. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Manalangin po tayo. Dumako po tayo sa confession. Hingin natin ang paggabay ng ating Panginoon sa lahat ng mga nagagawa nating pagkakamali. Tunay nga mga kapatid na walang nalilihim sa ating Diyos. Kasulok-sulukan ng ating puso, kaloob-looban ng ating puso ay nalalaman niya. Basahin po natin ang awit chapter 32 verse 1 to 5. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan, sa harap ni Yahweh hindi siya nanlinlang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kahit ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Manalangin po tayo. Dumako po tayo sa Thanksgiving. Ipagpasalamat natin ang lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa material o anumang mga nararanasan natin. Higit sa lahat, ipagpasalamat natin na patuloy niya tayong tinuturuan sa kanyang mga salita. Natunay nga na ang ating pananampalataya ay manatili lang sa kanya. Ang ating paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoon lamang. Sabi po sa Colossus chapter 2 verse 6 to 7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Manalangin po tayo.
Dumako po tayo sa supplication. Lahat ng mga desire ng ating mga puso, ilapit natin sa ating Diyos. At tunay nga na alam ng Diyos kung ano ang the best para sa bawat isa sa atin. At ang kalooban lamang niya ang ating hingin. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Manalangin po tayo. Dumako po tayo sa ating closing prayer. Ama naming banal, tunay nga o Diyos na napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy po naming nararanasan ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo na hindi nagmamalaw sa akin, sa amin Panginoon. Sa kabila ng pangit na sitwasyon na yung may bagyo Panginoon, but thank you Lord dahil nandiyan ka na nananatili sa amin na nananatiling sumusubaybay sa bawat isa sa amin, Father God. Kahit o Panginoon na hindi kami nagkakasama physically, Father God, pero still, Lord, na through online, Father God, niloloob mo, O Diyos, na magkaisa kami ng damdamin, Panginoon. Kay Lord, sa umaga pong ito, ihanda mo ang aming puso't isipan sa pagpupuri sa iyo. Tunay nga, Lord, na dalangin namin na matagpuan mo sa aming puso na 100% na kami po yung nag-worship, Father God. Kaya Lord, lumalapit kami sa inyo na may kababaang loob kung hindi kami karapat-dapat sa iyo. But thank you, Lord, dahil nandiyan ang iyong patuloy na pagpapatawad sa amin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa kagalakan. Salamat po, Lord, sa inyong pagmamahal. Kaya Lord, sa mensaheng ding aming maririnig, O Diyos, ikaw, Lord, ang patuloy na magbigay ng karunungan sa aming pastor. Sa lahat, Lord, ng mga gumagawa, ikaw po patuloy magbigay ng wisdom, Father God. Maraming salamat po sa umagang ito. Lahat ng papuri, karangalan, binabalik namin sa inyo. Ito po ang samot dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, Truth and Life Christian Church. I pray you're all safe and dry sa ganitong maulan na panahon, and may the blood of Jesus covers from sickness. At kung may sakit tayong nararamdaman ngayon, we pray for healing in Jesus' name. As we look back to the history sa ating pag-aaral kung paano at kung saan nanggaling ang na-enjoy nating kaligtasan ngayon through Jesus Christ, isa sa mga nabanggit na karakter ay si Noah, na siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na sa kanila muli magsimula ang lahi nating mga tao. Let's read the passage that God has given us this morning. It's in Genesis 9, verse 8 to 13. Then God said to Noah and to his sons with him, I now establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out the ark with you, every living creatures on earth. Establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by waters of flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of covenant I am making between me and you, and every living creature with you, a covenant for all generations to come.
I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of covenant between me and the earth. Nangako ang Diyos na He will not destroy the world with floods anymore. This is the covenant He made between Him and the earth. And as said in verse 13, I have set my rainbow with the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Rainbow is not the symbol of pride na sinasabi ng mundo, but a sign of His covenant to us. Hope that God gave His people, and a sign that God gives chances of renewing our relationship with Him. Also, a simple representation that in every hardships we face, there will be always rest, a light at the end of the tunnel, rainbow after the rain. Kaya kung nakararanas ka ng kahirapan, kapatid, take heart. Just hold on to the promise of God. God reached out to you. No sin is bigger than our Almighty God. Let's worship our forgiving and our loving God. Hallelujah. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help His daily souls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. My hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. When I reach my final day, He will not leave me in the grave, but I will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation.
Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang aming salvation, Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, na kami po, Panginoon, ay inyong pinahintulutan na makapagpuri sa inyo, Panginoon. Even though na ginagawa, Panginoon, ng aming church, ay binibigyan niyo po kami ng paraan upang makapagpuri sa inyong pangalan, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na pinasasalamatan po namin, Panginoon, ang lahat ng inyong ginagawa sa aming iglesia. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan at mga naisip, Panginoon, at mga nagawa. Panginoon, kung itong mga kasalanan na ito, Panginoon, ay humahadlang, Panginoon, sa aming pagpupuri sa inyo, tulungan niyo po kami, Panginoon, upang makabangon parang mula sa mga ito, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na maiwasan ang mga temptasyon, Panginoon, sa aming mga buhay. At kung may mga temptasyon man po kaming naranasan, Panginoon, ay tulungan niyo po kaming makabalik sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po kaming pinaalalahanan na kayo po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na kayang makapagligtas sa aming mga buhay. Kaya't nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagbibigay sa amin ng tsansa upang makabalik sa inyo, Panginoon. Upang makabalik sa inyong presensya, upang makapagpuri sa inyo, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, at inhiling po namin, Panginoon, na kayo po ang gumabay sa amin at magbigay sa amin ng lakas at magbigay sa amin, Panginoon, na sigla sa araw-araw, Panginoon, upang kami po ay makapanatili, Panginoon, sa presensya niyo, Panginoon. Dahil hindi po namin kaya, Panginoon, ng aming mga sarili kung wala kayo sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, nagmamakaawa po kami na itama niyo po, Panginoon, ang mga buhay po namin na nakikita po, Panginoon, namin na mukhang tama sa aming mga mata, Panginoon. Tama niyo po kami, Panginoon, at inihiling po namin, Panginoon, na gisingin niyo po kami lahat, Panginoon. At ito po, Panginoon, aming mga panalangin, naway samahan niyo po kami sa pagpupuri sa inyo, Panginoon, hanggang kami mamatay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, namin sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Tayo po yung magpapatuloy sa mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang tema po ng ating pong taon, Possessing the Promise. At nandun po tayo sa ikatatlo po nating puntos, God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. At tinatalakay po natin ang mensaheng God's redemptive plan, the timeline to redemption. Our goal is understanding God's redemptive plan prevents us from doubting God and His words. And it will give us confidence and peace from the unfavorable and evil things that are happening in this temporal world. So, nandun po tayo, mga kapatid, sa ika-dalawa nating subpoint, the pause. So, yung unang subpoint is the promise, and then ang subpoint natin, number 2, is the pause. So, which tinatalakay po natin ngayon, tatalakayin po natin ngayon ang ikatatlong puntos. The timeline from Abraham's death to Moses' death. The timeline from Abraham's death to Moses' death. At idadab po natin yon na pinamagatang the law. So, bago po yon, ibigay po natin yung 7 timelines na pag-aaralan natin para meron po tayong overview. So, the first timeline of which natapos na po tayo is the flood. The timeline from Adam's creation to Noah's flood. And the second is the promise. The timeline from Noah's flood to Abraham's death. At ang pag-aaralan po natin ngayon, the law. The timeline from Abraham's death to Moses' death. Ang pang-apat po, the rise of the kingdom from Moses' death to David's death.
King David's death. Number 5, the fall of the kingdom from David's death to Israel's captivity. Number 6, the restoration from Israel's captivity to rebuilding of Jerusalem. And then our last point, the fulfillment from the rebuilding of Jerusalem to the birth of Messiah. So, nandito po tayo sa pangatlo nating pag-aaralan. At ibigay na rin po natin yung year gaps ng bawat timeline po na pag-aaralan natin to complete yung 4,000 years of our timeline from Adam, from first Adam to the second Adam. So ito po yung mga year gaps niyan. Yung number 1 natin, the flood. Nag-last po yan ng 1,656 years. So ang gap po nun is 1,656 year gap. Then number 2 is the promise. Nag-last po siya ng 465 years. Then number 3 is the law. Nag-last siya ng 585 years. Number 4, the rise of the kingdom. Nag-last siya ng 374 years. Number 5, the fall of the kingdom. Nag-last ng 422 years. Number 6, the restoration. Nag-last po siya ng 70 years. And then lastly, the fulfillment. Ito na po yung nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo na nag-last ng 428 years from restoration to the birth of the Messiah. So kung susumahin po natin yan mga kapatid, yan po ay sumusuma ng 4,000 taon. 4,000 year gap between the first Adam, the creation of the first Adam, and the birth of the second Adam, our Messiah, our Lord Jesus Christ. So, pupuntahan na po natin mga kapatid ang ating pong pag-aaralan ngayon, the third timeline, which we dub the law. Ito na po yung panahon kung saan ibibigay ng Panginoon ng 10 utos sa panahon po ni Moses. So yung timeline po na ito mga kapatid ay nagsisimula sa kamatayan ni Abraham papunta po sa kamatayan ni Moses. From Abraham's death to Moses' death. So sinabi natin kanina na yung gap na yon ay nag-last ng 585 years. So ano po yung mga importanteng events na naganap sa span na yon o sa year sa gap na yon? Ano po ang mga importanteng events na nangyari? I-highlight lang muna po natin yung outline niya sapagkat tatalakayin natin siya ng separately. I-highlight natin yan, i-outline natin para makikita nyo na ano yung mga pag-aaralan natin sa time span na to, sa time gap po na ito. From Abraham's death to Moses' death. So, ano yung mga importanteng events in this era? Ang reference po na gagamitin natin dyan mga kapatid is from Genesis chapter 25, verse 19 to Deuteronomy chapter 34, verses 12. So, kung mapapansin nyo, ito pong third timeline na to, itong timeline ng law, ay makukumpleto po nito yung 5 naunang book ng Bible na tinatawag po nating Pentateuch. So, alam po natin kung kanino po ina-ascribe o sino pong sumulat ng Pentateuch. Maraming scholar po ang naniniwala na ang Pentateuch ay sinulat po sa panahon ni Moses. So sa kanya po ito, siya pong tinuturing na writer ng book ng unang 5 aklat ng Biblia na tinatawag po nating Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. So ano-ano yung mga importanteng events sa panahon po ng kamatayan ni Abraham papunta sa kamatayan ni Moses. So tingnan po natin. Una, sa Genesis chapter 25 to chapter 27, matutunghayan po natin doon, mababasa natin ang istorya po ni Jacob at ni Esau. Okay? Bakit tumalon ka agad? Kasi
magsisimula tayo sa panahon ni Abraham. Mapapansin nyo, ang unang istorya dito is istorya ni Jacob at ni Esau. Si Jacob po at saka si Esau ay mga apo po sila ni Abraham. Bakit po yun ang number one nating tutunghayan dito? Ba't nawala yung istorya ni Isaac? Sapagkat yung panahon po ni Isaac na anak ni Abraham, nag-overlap po kasi yon. Okay? Nag-overlap sila. So yung istorya ni Abraham ay na-overshadow yung istorya po ni Isaac. So walang masyadong maraming accounts o istorya na patungkol sa buhay po ni Isaac. Na-overshadow po siya ng buhay ng kanyang ama na si Abraham. So mas naging importanteng pag-aralan yung istorya po ni Abraham kesa po sa makalkal pa yung istorya ni Isaac. Ang susunod na istorya pong medyo mahaba-haba ay ang istorya po ng kanya pong mga apo ni Abraham na si Jacob at si Esau, na mga anak naman ni Isaac. So yun po yung unang importanteng event sa era na ito, sa timeline na ito. The story of the twin brothers Jacob and Esau. And then number 2, hindi po muna natin tatalakaying thoroughly, ibigay po natin yung outline nito. At tatalakayin natin siya ng isa-isa sa mga susunod po nating pag-aaral, yung istorya nila. Ano po yung susunod na important event? The story of Jacob and his sons and daughter. Ilan po yung anak ni Jacob? 13 po yan. 12 lalaki at isang babae, si Dinah. So yun po yung isang importanteng event na pag-aaralan po natin later on. And then number 3 is the story of Joseph. Isa po ito sa pinakapaborito kong istorya. Dito po sa timeline, sa era na pag-aaralan natin, dito po sa third timeline, yung istorya po ni Joseph, o higit natin kilala sa tawag na Joseph the Dreamer. So, napakaganda po niyan. Ito po ang reference po niyan is Genesis chapters 37 to 50. Yung kay Jacob po and his sons, ang reference po nun is Genesis chapter 28 to Genesis chapter 36. Okay? So, i-cover po natin lahat yon since nung kamatayan ni Abraham. Pero sa isang brief na pamamaraan, pero maiintindihan nating mabuti. And then number 4, ang importanteng events sa era ni Abraham at ni Moses is the story of Moses, the Exodus, and the giving of the law. Okay? Ang reference po natin dito mga kapatid ay napakahaba. Sinasakop po nito mga kapatid ang 4 na book sa Pentateuch. So yung Genesis po, nagkakasya na po lahat doon ng mga naunang patriarchs ng ating pong pananampalataya. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, sila Joseph. And then, pagkatapos po ng Genesis, yung natitirang 4 na books po sa Pentateuch ay masosolo po ng istorya po ni Moses. The story of Moses, the Exodus from Egypt, and the giving of the law. Ayan. Magkakasap po tayo dyan ng napakaraming mga katotohanan, mga inputs para po maunawaan natin yung ating pong pananampalataya. Bakit po tayo naliligtas? Hindi sa pamamagitan ng law o ng batas o ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Uunawaan po nating mabuti yan, yung ika-4 na istorya. The story of Moses, the Exodus, and the law. Ang reference natin is Exodus, the whole book of Exodus, the whole book of Leviticus, the whole book of Numbers, and the whole book of Deuteronomy. Okay? So yun po yung 4 na importanteng events ng era ng third timeline po natin na tinatawag nating the law. Okay?
Ngayon po, ano naman po yung mga events in scripture para makalculate natin yung year gap? Bakit po tayo nag-come up, mga kapatid, doon sa sinasabi natin na ang era ng kamatayan ni Abraham at kamatayan ni Moses ay meron pong, ay naglast po ng 585 years. So ano pong mga reference natin para makalculate natin, mga kapatid, yung kung gaano katagal yung era na yon? So, kagaya ng lagi ko pong sinasabi, hindi po tayo nanghuhula lamang. Ang ating pong pagtataya ay tinatawag na educated guess. Hindi po ito galing sa isipan natin, kundi ito po'y tuwirang nanggagaling po sa mga teksto ng Biblia. Hinahanap po natin yung mga koneksyon para mapagkasundo po natin at matuntun po natin yung pagkukonek para mailapat natin ang timeline ng bawat isa. So, gumagamit po tayo at kumakalkal po tayo ng mga teksto sa Biblia para mataya po natin yon. Okay? So, here are the events in Scripture to calculate the year gap between Abraham's death and Moses' death. Okay? So, in Genesis chapter 25 verse 7, dito po tayo magsisimula. Dahil nagtapos po tayo sa second timeline ng kamatayan po ni Abraham, yun po ang simula natin dito po sa third timeline. Okay? Kailangan makita natin yung scripture kung saan makikita natin yung edad ni Abraham kung kailan po siya namatay. Okay? So Abraham was 175 years old when he died. Although nakita na po natin yan last meeting natin, last Sunday, inuulit po natin yan para may starting point po tayo sa pag-calculate ng ating pong year gap. So Abraham was 175 years old when he died and was buried by his sons Ismael and Isaac in the cave of Macpelah, in the same place where his wife Sarah was buried. So, magkatabi po sila or magkasama po sila sa isang lugar ng kanyang asawa kung saan po sila nilibing ng kanilang mga anak na si Ismael at si Isaac in the cave of Macpelah. Yan po'y malinaw na sinasabi sa Genesis chapter 25 verse 7. Bakit po importante yan? Mamaya po makikita natin. Kasi yun ang unang basehan natin as starting point para makonekta po natin sa kamatayan po ni Moses. Para malinaw natin makita yung span ng years ng kanila pong gap. And then number 2, Abraham was 100 years old when Isaac was born. Makikita po ito sa Genesis chapter 21 verse 5. Bakit po importante yung edad ni Abraham nung pinanganak si Isaac? Para po makita natin, mga kapatid, yung simula naman ng edad ni Isaac na ikukonekta natin sa kanyang ama. Okay? So, 100 years old si Abraham nung ipanganak si Isaac. Okay? And then, number 3, Isaac was 60 years old when Jacob was born. Okay. So makikita po natin doon sa Genesis chapter 25 verse 26 kung saan po nakatala ito pong katotohanan na ito. So, meron na po tayong 100 years kay Abraham and then 60 years kay Isaac na isusuma para makuha po natin yung edad nilang dalawa kung kailan po mamaya makikita natin ilang taon si Jacob nung mamatay ang kanya pong lolo na si Abraham. Okay, number 4. Although hindi po nakasaad dito, mga kapatid, kung ilang taon, hindi ko po nakita sa Biblia kung ilang taon si Isaac noon pong ipanganak ang kanyang anak na si Jacob. Wala po akong nakitang reference doon. Pero po, meron binigay ang Biblia ng mga edad ni Jacob
para po maging basihan natin mga kapatid at isusuma natin mamaya doon po sa kabuuan ng ating pong year gap. So, number 4, Jacob and his family settled in Egypt when he was 130 years old. Okay. Si Jacob ay 130 taon nung sila po'y dalhin ni Joseph at patirahin ni Joseph sa Egypt. Okay, may nakuha po tayong impormasyon sa Genesis chapter 47 verses 7 to 9. So, makikita po natin ang edad ni Jacob na anak ni Isaac dito. Siya po ay 130 years old. Okay? Kung si Abraham ay nabuhay po ng 175 years old bago po siya namatay, at ipinanganak na si Jacob nung si Abraham ay 160 years old, meron pong nag-overlap po ang kanilang panahon, mga kapatid, ng 15 years. Kasi kung titingnan natin dito, 175 si Abraham nung namatay at 160 siya nung pinanganak si Jacob. Ibig sabihin, nagpang-abot po si Abraham at si Jacob. At nakilala ni Jacob ang kanyang lolo, nakapiling, sa loob po ng 15 taon. Okay? So 15 years old po si Jacob nung si Abraham ay namatay. Okay, at ang isang impormasyon na binigay sa atin sa number 4, si Jacob po ay 130 years old nung sila po ay mag-stay or mag-settle ng buo niyang pamilya sa Egypt. Okay? And then number 5. Reference number 5 or events number 5. The Israelites stayed in Egypt for 130 years before the Exodus. Importante rin po yan sa atin pong calculation ng year gap. Makikita po natin yan sa Exodus chapter 12, verse 40 to 41. So, nung mapadpad si Jacob sa Egypt at mag-stay ang kanyang buong pamilya sa Egypt, siya po ay 130 years old. And since then, lumipas po ang panahon ng 430 years bago po lumabas ng Ehipto o umalis ng Ehipto or yung tinatawag nating Exodus sa pangunguna ni Moses, ang Israel sa Egypt. Okay? Mamaya po isusuma natin. And then number 6, Moses was 120 years old when he died. So Moses was in his, yung tinatawag nating ceiling ng sinasabi ng Panginoon na edad ng tao, kung hanggang kailan siya mabubuhay, ibinigay po lahat yun kay Moses. So Moses was 120 years old when he died. At sinasabi po ng Deuteronomy chapter 34 verse 1 to 8, si Moses po ay malakas pa. Actually, malinaw pa ang mga mata, mabilis pang lumakad, malakas pang pangatawan. Pero yun na ang hangganan ng kanyang buhay na binigay ng Panginoon. Moses was 120 years old when he died and was buried o nilibing in Moab by God Himself. Ayon po sa Deuteronomy chapter 34 verse 1 to 8. Mismong ang Diyos ang naglibing po sa kanya. Kaya po hindi po makita ang kanya pong libingan. Hanggang ngayon hindi po nakikita ang libingan ni Moses. So ganun po ka-special si Moses. May pag-aaralan pa tayong mga truths about the body of Moses. Yung controversy na pinaglabanan po ni Angel Michael at ni Lucifer, ni Satan, patungkol sa body of Moses. Nandun po yun sa aklat ng Jude. Pero hindi po natin tatalakayin ngayon. So Moses was 120 years old when he died. Okay, so punta po tayo doon sa ating pong calculation. So to calculate the year gap based on the available text references that we have, ito po yung mga detalye. So 115 years, yun po yung unang number natin.
Ano po yung 115 years? This is the residual years between Jacob's age when Abraham died and his family's settlement to Egypt. So, paano po nakuha yon? Di ba po, kanina nakita po natin sa Genesis chapter 47 verse 7 to 9 na ang edad ni Jacob ay 130 years old nung dalin sila, ang kanyang buong pamilya ni Joseph, papuntang Egypt at manirahan na sila doon. 130 years old si Jacob noon. At alam natin na nung namatay si Abraham, ay buhay na po si Jacob. Ilang taon na si Jacob nang mamatay si Abraham? Jacob was 15 years old already. So para makuha po natin yung residual year doon sa gap na yon, sa istorya na yon, is 130 years old minus 15 years old, makakakuha po tayo ng 115 years. Yun pong simula natin. And then number 2, 350 years. Saan po natin nakuha yung 350 years? This is the residual years between Israel's stay in Egypt and Moses' age when the exodus from Egypt happened. Okay? So sabi po kanina mga kapatid sa Exodus chapter 12, sa number 5 po natin, Exodus chapter 12 verse 40 to 41, the Israelites stayed in Egypt 430 years before the Exodus. So nung 130 years old si Jacob, nag-stay pa ang lipi ng Israelita ng 430 years bago po sila nakalabas ng Egypt, bago po dumating yung panahon ng Exodus nila sa Egypt. Pero bakit po 350 years lang ay nilagay natin dito? Dahil po ima-minus po natin dito yung edad ni Moses. Nung lumabas ang mga Israelita sa Egypt, si Moses po noon, ang edad po ni Moses noon mga kapatid is 80 years old already. Okay? So ima-minus natin sa 430 years yung edad po ni Moses, makakakuha po tayo ng 350 years. Tatanungin nyo, bakit ima-minus natin yung edad ni Moses? Makikita po natin sa susunod na ating isusuma. Pangatlong isusuma nating years. So, ito po yung pangatlo. And the last information na kailangan po natin. Moses' age when he died is 120 years old. Bakit full age ang nilagay natin kay Moses dito? Sapagkat, mga kapatid, minus na po natin yung edad niya doon po sa paglabas ng mga Israelita sa Ehipto. Pinalis na po natin yung 80 years old doon. So, ipa-plus po natin, hindi na ipa-plus, kundi ibibigay po natin yung buong taon ni Moses nung namatay siya dito po sa ating pong pagtataya ng year gap between the death of Abraham up to the death or down to the death of Moses. So isuma po natin ilan yan. Ayan. So 115 years plus 350 years plus 120 years, makakakuha po tayo mga kapatid ng 585 year gap between Abraham's death and Moses' death. So nakuha po natin. So yung 115 years po na yan mga kapatid na nauna ay edad po o residual age po o years na nakuha natin between Jacob's age and Jacob's age when Abraham died and his family's settlement to Egypt. And then yung 350 residual years po natin to between Israel's stay in Egypt and Moses' age when the Exodus happened. And then yung 120 years, ito po yung taon o edad ni Moses nung namatay siya. Sa pamamagitan po ng mga teksto na ito mga kapatid, ay nakukuha po natin yung year gap
ng pinag-aaralan nating third timeline that we dub the law. O ganun po katagal yon, mga kapatid. Ganun katagal ang panahon between Abraham and Moses sa kanilang mga kamatayan. So ano-ano po yung mga nangyari o mga importanteng katotohanan na ma-extract natin sa era na yon, sa panahon na yon. Ito po yung pag-aaralan natin sa mga susunod po nating pag-aaral. Sa ngayon po, binibigay po natin, mga kapatid, yung magiging outline ng ating pong pagkalkal dito po sa mga napaka-importanting katotohanan. Bakit po masasagot natin yung mga katanungan ng ating pananampalataya na tayo po'y maliligtas hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng law o ng batas na binigay ng Diyos kay Moses sa kanyang kapanahunan, kundi po sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako o sa pinangako o sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa ngayon, iniiwan ko po sa inyo, mga kapatid, ito pong mga impormasyon kung paano po natin natataya yung mga masasabi kong eksaktong mga numbers as per our reference in the scripture. Hindi po ito hinuhulaan, hindi po ito basta sinasabi sa atin na wala po tayong ginagamit na basihan. Ito po ay pinag-aralan at nakita sa mga katotohanang naisulat po sa banal na kasulatan. Muli po, mga kapatid, ibibigay po natin ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon patungkol po sa mga impormasyong binigay sa atin upang maging malinaw sa atin yung pong timelines o mga panahon kung saan matataya natin gaano ba katagal ang pasensya o gaano ba kalalim ang pasensya ng Diyos para ipaliwanag po sa atin sa haba ng panahon ano ang plano niya, paano niya pinagplanuhan, paano niya pinagpasyahan ang ating pong kaligtasan bilang kanyang mga hinirang. So tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Patuloy mo pong inilalatag sa amin, Panginoon, ang iyong pamamaraan kung paano mo po kami pinagplanuhang iligtas. At gumamit ka ng napakahabang panahon para po ituro lamang sa amin ang napakaihinam, napakahusay na pagpaplano mo para abutin kami at iligtas kami, Panginoon, sa amin pong sa kapahamakang naghihintay sa amin. Salamat po at ikaw po ang gumawa ng paraan. Nagdesisyon kang hirangin kami, isama kami sa parada ng iyong tagumpay. Isama kami, Panginoon, sa iyong kaharian na magdudulot sa amin ng labis na kasiyahan, magdudulot sa amin ng labis na kapayapaan. Salamat, Panginoon, isa kami sa hindi naman napakaraming tao na nakakaunawa. Hindi naman napakaraming tao na nagkakaroon ng interes at pagnanasang makilala ka, maunawaan ka, makipagrelasyon sa iyo, at magkaroon ng kaligayahan sa piling mo. Salamat po sapagkat patuloy ang inyo pong pangungulit, patuloy ang inyong pagpapasensya, patuloy po ang inyong pong pakikialam sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat kung hindi mo po ito gagawin, Panginoon, kami po'y magpapalaboy-laboy lang sa mundong ito, sa sanlibutan ito. At patuloy lang na madadaig ng napakarami pong tentasyon na ginagamit ng kaaway para mabaling po ang aming pong mga puso't isipan, hindi sa mga bagay na makabuluhan,
kundi sa mga bagay na magdadala sa amin sa kapahamakan. Salamat po aming Ama sa detalyeng binibigay mo sa amin, Panginoon, upang mapag-ugnay-ugnay po namin ang istorya papunta po sa kapanganakan ng iyong anak, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo. Salamat po aming Ama. Naway patuloy mo po kami bigyan ng desire na siya sa atin at saliksikin ka ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako. Naway patuloy kami magkaroon ng pagnanasa na hanapin ka pa, makilala ka pa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleasing and I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say you're good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. No, no, you're good, good Father. It's who you are. It's who
sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ibigay po natin sa ating Diyos ang lahat po ng kapurihan at damhin po natin ang kapayapaang dulot ng Kanyang mga salita. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.